Rosalinda, para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda, que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Mainit din ang ulo sa akin ni Papa. Hindi na siya matino. Hindi na siya maayos kausap. Pinalayas niya ako sa kwarto, Rosalinda, at ininsulto ako. Paibigin mo ang anak ko. Ang totoo niyan, ayokong tanggihan siya. Basta ka nalang masusuko na hindi man lang lumalaban, Pamela. Sa tingin ko, meron ng ibang nanalo. Alam ng lahat ng taong nandito na ikaw ang tanging babaeng pinakamamahal ko. Gusto kong malaman niyo na meron na akong babaeng minamahal. At dadaling ko siya rito para mapakilala sa inyo. Ayoko siyang kilalanin. Huwag mo siyang dadalhin dahil kapag nakita ko siya, pagsisisihan niya habang buhay na pumayag siyang dalhin mo sa pamamahay ko. Inaalam ng mama mo kung may girlfriend ka na. Alam ko, Tito Alfredo. Sinabi niyang hindi niya hahayaang makatungtong yun sa bahay na ito. Pinipilit ako ni Mama na magdesisyon na pagsisisihan niya sa bandang huli. Alam mo bang kumuha pa siya ng detective para imbestigahan ang girlfriend mo? Hindi ito nakakatuwa, Fernando Jose. Sana hindi na siya nagabala. Dahil gagawin ko pa rin naman ang gusto ko. Hindi ka dapat magmatigas. Dahil meron pa ring imposibleng bagay sa buhay, Fernando Jose. Ang pagmamahal ko para kay Rosalinda ay hindi imposible, Tito. At papakasalan ko siya. Kahit tumutol pa ang buong mundo. Nalaman ba niya ang lahat, Senyora Valeria? Isipin mo, Berta. Ang kanyang ama ay tumutugtog sa mariachi. At yung babae ay isang tindera sa tindahan ng bulaklak. Nagdate na lang tinapay ang isa niyang kapatid sa daan. At yung isa, isang simpleng sekretarya. Ang bunso ay tambay at walang pakinabang kahit kanino. At nakatira sila sa isang mahirap na lugar. Nakakakilabot. Pagpapatuloy pa ba ng detective ang pag-iimbestiga sa babaeng yun? Dapat niyang ituloy. Dahil hindi niya nahanap ang gusto kong malaman. Mababang uri sila na pamilya. O di kaya may kaso ang isa sa kanila. Pero wala tong problema. Sapat na ang mga nakuha niyang impormasyon sa ambisyosang babaeng yon para magawa ko na itong harapin ng personal sa paraang mabilis. Rosalinda, tanungin mo ang gusto ni Senyora. Ano po ang gusto ninyo, Senyora? Ano pa ba sa tingin mo ang pwede kong bilhin dito maliban sa bulaklak? Oo naman po. Ano pong klaseng bulaklak ang gusto nyo? Ipakita mo sa kanya ihang gladiola. Sige na, Rosalinda. Oo, maganda ang mga ito. Rosalinda. Siya yung babae. Ito po, tingnan nyo kung gaano kaganda ang gladiolus, Senyora. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo, Iha. Pasensya na, Senyora. Bigyan mo ko ng 1 dosenang nards at 2 dosenang pulang rosas. Ngayon din po, Senyora. Maganda siya, pero isa lang siyang pangkaraniwang babae na galing sa isang mahirap na pamilya. At iniisip ng anak ko na hahayaan ko ang babaeng ito na maging parte ng pamilya namin. Nagkakamali siya. Rosas po, tama. Ibigay mo yan kay Berta at umalis ka. Hindi natin kailangan ng bulaklak, Senyora Valeria. Oo, pero dinahilan ko lang yan para puntahan ang babaeng yon sa tindahan ng bulaklak. Gusto ko siyang makilala. Ang girlfriend ni Fernando Jose. Huwag mo siyang tatawagin ganyan. Ayoko marinig yun. Kailangan ko maging maingat. Ang bagay na ito ay hindi madali tulad ng inaasahan ko. Pero anong itsura niya, Senyora Valeria? Pangit o maganda? Naiintindihan ko na kung bakit nahulog ang anak ko sa kanya. Mula siya sa mahirap na lugar. Pero maganda siya. Sa kasamaang palad, sobrang ganda niya. Isa tong sorpresa. Bakit nandito kayo, Mama? Kailangan lang kitang makausap, iho. At tungkol saan naman? Tungkol sa girlfriend mo. Gusto kong dalhin mo siya sa bahay.
At handa akong tanggapin siya ng buong puso. Seryoso ka ba dyan, Mama? Baka mali ang iniisip ko sa kanya kahit hindi ko pa naman siya nakikilala. At baka kapag nakilala ko na siya, makita ko rin ang mga katangiang nakita mo sa babaeng yon. Kailan mo siya dadalhin? Ngayon mismo kung maaari. Medyo mabilis pero ayos lang. Hihilingin ko lang na buksan mo ang puso mo ng walang alinlangan. Masyado ka maraming gusto. Kailangan ko na muna siyang makilala. Sige, Mama. Makikilala mo na siya ngayon din. Ang boyfriend mo, Rosalinda. Mahal ko, nandito ka. Nakakagulat dahil madalas kang magpunta rito. Meron akong malaking sorpresa. Ano yun? Ano? Dadalhin na kita sa bahay. Ipapakilala na kita kay Mama. Totoo ba yan? Kailan naman yon? Ngayon mismo. Ano na ganito ang suot ko? Dapat sinabihan mo ako na mas maaga para nakapag-ayos ako. Maganda ka pa rin, mahal ko. Hayaan mo siyang makita kang ganyan. Nakakaakit ang pagiging totoo mo. Dapat niyang makilala ang totoong Rosalinda. Talagang darating ang babaeng yon, senyora? Oo, Berta. Ako mismo ang nagsabi sa kanya na dalhin siya rito. Hindi ko to lubos maisip. Minsan, mas kapaki-pakinabang na ilapit natin ang kalaban sa atin para makuha natin sa diskarte ang hindi nating makuha sa laban na meron tayo. At isa pa, gusto ko ring maintindihan ng babaeng yan kung gaano kalaki ang agwat ng mga katulad niya sa mga katulad namin. Umaasa akong matatauhan siya na hindi nababagay ang estado niya sa pamilya namin. Ilalagay ko siya sa tamang lugar. Magsisisi siya. Pasensya ka na, Javier. May gusto kong sabihin sa'yo tungkol sa sulat na binigay sa akin ni Dolores bago siya mamatay para maipadala yun sa kapatid niya nasa kulungan ngayon. Bukas yan. Pinatatawag niyo po ako, ma'am? Oo, Soledad. Meron sana akong importanteng sasabihin sa'yo. Makakaalis ka na dito sa lalong madaling panahon. Nagbibiro ka lang, hindi ba, Fernando Jose? Sabihin na lang natin na isa pa tong sorpresa. Hindi ko maintindihan. Iisipin mong isa akong sinungaling, mahal ko. Pero hindi ako tulad ng iniisip mo. Halika. Halika na sa loob. Maiintindihan mo ako. Hindi, ayoko. Halika na. Gusto kong malaman mo, hindi ako profesional na pianista. Hindi ako nagtatrabaho sa restaurant, hindi ako mahirap o umaasa sa mga tip ko. Gusto kong humingi ng sandali lang. Nandiyan na si Mama. Mama, si Rosalinda. Kayo po? Rosalinda, Rosalinda.